Kumustahin naman natin ang sitwasyon sa Rosario, Cavite at naroon pa rin nakatutok si Trisha Zafra. Trisha? Rafi, sa mga sandaling ito, may 1 oras nang nakatila ang ulan dito sa may bayan ng Rosario sa Cavite. Medyo nakararanas lang ng malakas na paghangin sa mga sandaling ito. Buong umaga, Rafi, na nagkaroon ng pabugso-bugsong malakas ng ulan, samantalang buong magdamag naman na umulan sa mga bayan ng Noveleta, Rosario, Kawit at Bacoor, at yan ang naging dahilan ng muling paglaki ng tubig dito. Sa Bacoor, Cavite, Rafi, hanggang dibdib pa yung baha sa ilang barangay. Samantala hanggang binti naman yung tubig sa ilang bahagi ng Aguinaldo Highway at Terona Highway. May mga nakakadaan pa namang sasakyan dyan kaninang umaga nang magawi tayo dyan. Pero ayon sa mga otoridad, Rafi, patuloy pa rin daw mag-monitor yung ating mga motorista para hindi sila ma-stranded dyan kung sakaling muling tumaas ang baha. Gayunman, muli nilang iginigiit na kung hindi naman daw kailangan lumabas ng bahay ay manatili na lamang sa kanilang mga tahanan. Hanggang bewang pa rin ang baha sa ilang barangay sa Kawit, Cavite, pero passable na ang Centennial Road rito. Kahapon, Rafi, nang humupa ang baha bandang tanghali hanggang early afternoon, nakapagsagawa ng relief operation sa mga bayan ng Rosario, Noveleta, Kawit at Bacoor. Kaso sa bayan ng Rosario, hindi na iwasang magkagulo yung mga tao sa pangambang hindi sila makakuha ng rasyong pagkain. Ayon sa pamahalaan itong lalawigan, sapat naman yung supply ng relief pero nagiging balakid sa paghatid ng tulong ang pagtaas ng tubig sa mga kalsada. Naka-standby pa rin hanggang ngayon yung rescue unit sa mga bayang may baha pa rito sa Cavite. Samantala, normal naman yung sitwasyon doon sa Tanza na inikutan din natin kanina kung saan nasira yung dam sa Tres Cruces River. Wala nang baha roon. Patuloy lang yung pagdaloy ng tubig mula sa nasirang Antigong Dam. 2 yung kumpirmadong nasawi dyan at kasalukuyan silang nakaburol. Samantala, Rafi, yung ilang mga residente naman ay bumababa doon sa bangin kung saan dumadalo yung tubig para manghuli ng isdang pangkain. Hindi naman daw sila natatakot dahil mahina na raw ang ragasa kumpara noong Lunes. Yung mga tubig na yan na dumadaloy mula ron sa nasirang dam, ang diretsyo niyan ay sa Barangay Timalan, Balsahan naman ng bayan ng Naik dito pa rin sa Cavite. At yung ilang mga bahay dyan sa barangay na yan, nakatabi ng ilog, may hanggang bukong-bukong pangbaha. Pero nakarating naman na sa kanila yung relief goods at maliban lang sa ilang bahay sa tabing ilog ay normal naman na ang sitwasyon sa may Naik, Cavite. Muli, Rafi, ating ulitin, yung Kalakhang, Cavite, humupa na yung baha maliban na lang sa mga bayan ng Rosario, Kawit, Noveleta at saka Bacoor. Dito sa ating kinatatayuan, naka-standby pa rin yung mga rescue units dahil baka matulad kagabi ay muling lumaki yung baha at priority pa rin nila yung pag-rescue sa mga residente lalo na dun sa mga nakatira sa mga coastal barangay. Dito nga rin sa may Gusali, malapit sa atin, itong tanggapan ng mga lingkod bayan sa may Rosario. Dito sa Cavite, meron pa raw less than 100 families ang naka-evacuate dito sa Gusaling ito. Rafi? Trisha, dun sa kinover mo kahapon, meron namang improvement dun sa distribution ng relief goods? Dahil kahapon nga, nakita natin sa video mo, talagang siksikan, tulakan pa yung nangyari dun sa mga evacuees. Rafi, pakiulit ang tanong, sorry. Trisha, meron na bang improvement dun sa distribution ng mga relief goods? Dahil dun nga sa video mo kahapon, talaga namang halos mag-agawan sila dun sa mga ipinamimigay. So far, Rafi, meron naman na sa relief operations nga ngayon nakatutok yung mga otoridad dito sa Cavite. Ang ginagawa nila ngayon, ibinabagsak na sa mga barangay hall yung relief na bigas, delata, saka ilang mga inumin, saka malinis na tubig para nga hindi na mangyari yung nangyari nga kahapon. Kahapon lang talaga, Rafi, medyo nagkagulo kasi ayon dun sa mga residente talagang medyo natagalan, no, bago sila magkaroon ng access sa makakain dahil nga sa taas ng tubig sa kanilang mga tahanan. Medyo napinsala rin pati yung kanilang mga salapi. Wala silang pambili. Yung ilang tindahan dito sarado pa. Tulad nga rin ng nangyari din sa bayan ng Kawit. Kahit may mga bukas pang tindahan doon, hindi rin mabilhan ng supply dahil nga nagkakaubusan. So ang ginagawa ngayon ng pamahalaan ng lalawigan, patuloy yung pagsusupply nila ng relief at ibinibigayan sa mga barangay hall at doon na lamang kukunin ng mga residente. Gaya nga nung nakita naman natin sa isang barangay doon sa Naik, Cavite, Rafi. At Trisha, tungkol naman doon sa may nasirang dam, meron na tayong balita ba kung kailan ito kukumpunihin? Dahil matagal pa itong tag-ulan at pwede pa ito makaapekto. Kanina may mga nakita tayong mga lalaki na parang may mga gamit pang kupuni bukod sa mga mangingisda doon sa lugar.
Rafi, sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan sisimulan yung pagkukumpuni dyan dahil ang prioridad daw talaga nitong pamahalaang lalawigan ng Cavite ay makapagbigay muna ng relief dun sa mga tao at masiguro yung kanilang kaligtasan. Yung mga lalaking nakita nating bumaba dyan sa may bangin na dinadaluyan niyang tubig na nanggagaling dyan sa may Tres Cruces, nangingisda sila, Rafi. Medyo malakas nga yung ragasan ng tubig pero sabi nila, mahina na raw yan kumpara kahapon, saka kailangan daw kasi nila talaga makapamingwit para sila raw ay may mapangkain ngayong araw, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Trisha Zafra.